ito mga kababayan, harap-harapang pagnanakaw. COA naglabas na ng resibo na kung saan sobra-sobra ang presyo. Overprice ang presyo ng mga bagong kagamitan ni Sara sa opisina niya sa Office of the Vice President mula 2023 at 2024. Ito po mga kababayan, meron akong ipapakita sa inyong evidence, resibo, ebidensya. Ito po mga kababayan. Philippine Star, naglabas ang philippinesstar.com. Ayan, o philstar.com mga kababayan. Basahin ko lang ha. Here's a breakdown of Vice President Sara Duterte Office recent equipment acquisition. Recent equipment acquisition for 2023, year 2023 and year 2024, including CCTV units, vehicles, computer equipment, and other assets according to the Commission on Audit latest report for the OBP. COA's audit report showed the Office of the Vice President acquired 13 units of laptop worth 3.92 million in total, or about 300,000 each. Laptop, 300,000 ang isa. Naku, anong klaseng laptop ito? But this is incorrect. The OBP told philstar.com, which say it had submitted a summary that mistaken referred to 12 donated photocopiers and a desktop computer as 13 laptops. COA in its report also noted an accounting issue involving the valuation of those donated photocopies. It did not flag the OBP for its other acquisition. Also include the acquisition are CCTV units worth 200,000 each, MacBook Air laptop worth over 120,000 each, among others. Screen grabs from COA audit report of OBP under notes to financial statement. Ito po mga kababayan, no? Ipakita ko sa inyo mga kababayan, kung ano ang mga presyo ng Office of the Vice President. Mali daw yung laptop, mga kababayan, yung presyo. Pero ito, hindi nagkakamali. 19 units of motor vehicle, 26,372. 19 units. Hindi, 26 million. Mga kababayan, 19 units of vehicle. Di ko alam kung anong vehicle ito, ang Office of the Vice President, na mayroong 26,372,800 pesos. At 13 units of laptop na 3.916 million. At 7 units of CCTV na may 1.484 million. At 8 units of camera, 1.1 million. Office of the Vice President video room na merong 757,000. 2 sets of generator set, 665,000. And 2 units of sound system, 570,000. 6 units of television, 379,000. And 4 units of aircon, 294,000. 3 units of cabinet, 250,000. 2 units of Apple MacBook Air, 241,000, and 1 set of conference system, 210,000 pesos. Kita ninyo mga kababayan, grabe. Ito po, mga kababayan. Sa mga gusto pong mag-screenshot, ayan mga kababayan, sa mga gustong mag-screenshot para mabasa nyo po, basahin ko dito. 10.1, the addition, acquisition, in PPA, 36,851,856 and 39,254,026 for year 2024 and 2023 respectively as follow. Grabe mga kababayan, putragis na yan 19 units of motor vehicles, 26 million. Halaka. 13 units of laptop, 3.9 million. 7 units of CCTV, 1.4 million. 7 unit, 1.4 million. 1,000 nga lang yung isang CCTV. May boses na, nagsasalita pa. Diyos ko, bakit ganon? 1.4 million, 7 unit.
Eh dito nga sa akin, 4 na unit eh. Hindi nga umabot sa 100,000. 30,000 lang 4. Diyos ko po. Nako, mga kababayan. Kita ninyo? Talaga po, mga kababayan, na talagang kakaiba po talaga. Minamagic, mga kababayan. Ma'am Ninita Umali, hello po. Parang may magic na nangyayari, mga kababayan. Overpriced nga talaga, mga kababayan. Hindi nyo po yan maitanggi, mga kababayan. Ito pa ayan. Bukod dito sa mga motor, mga laptop, mga CCTV, mga aircon, cabinet na nagkakahalaga ng milyon-milyon, ito pa, 1 unit of air purifier, 179,000. Butang ina, air purifier. Tag 50 pesos lang yan sa sa surplus sa SM. Putragas na yan 1 unit of air purifier, 179,000. Kulang-kulang 180. Aircon, milyon na price, kaloka. 1 unit o biometric, 120,000. Putang ina, yung biometric namin 6,000 lang naman yung isa dati sa work. Yung gaganon mo yung daliri mo, tapos kulay green yung ilaw. Tapos nagsasabi, thank you. Try again. Try again. Pag hindi binabasa yung daliri mo, try again. Thank you. Diba? Diyos ko, 1 unit of biometrics, 120,000. 2 set of workstation, 76,000. 1 unit of conference table, 69,000. 1 pieces of EMS product key, 59,000. Putragis na yan. 1 piece of outdoor signage, 58,000. Outdoor signage? In total of 36,851,000. 2 unit of bus intended for the Libreng Sakay program, 12 million. Dalawang bus lang yan 12 million. Hindi ko alam kung anong klaseng bus yan na nagkakahalaga ng 12 million dalawa. 10 unit of multipurpose vehicle, 10.2 million. 1 unit of 10 wheelchair wing van, ayan 10-wheeler wing van, wheelchair. 1 unit of 10-wheeler wing van, 5.5 million. Anong brand kaya yan? Hindi kaya yan Mercedes? 2 unit of passenger van, 2.7 million. 6 unit of biometrics with facial recognition, 1.4 million. Tangina, ayan na naman tayo, mga kababayan. Lintik na bus na yan, dalawa 12 million. Kita nyo biometric na may facial recognition magkano? 6 unit of biometric with facial recognition, 1.4 million. Mga kababayan, grabing kaanuhan na to, kalinlangan na to, grabing pagnanakaw talaga, tiba-tiba talaga, mga made in China lang din naman nila to nabili. Diba? Ito pa, 7 set of CCTV system, 1.3 million. Tangina. 1 unit of multipurpose van, 982,000. Nako. 1 unit, 10 units of motorcycle, 917,000. And 12 air condition unit, 897,000. 10 units of bolt, nako, 726,000. Bakit may bolt? Anong ginagawa ng 10 pirasong bolt dyan sa Office of the Vice President? May pera ba dyan? Bakit bumili ng 10 unit na bolt? Nako, ano ito, mga kababayan? 10 unit of bolt na nagkakahalaga ng 726,000. Ako, akala ko sa bahay lang ni Saldi ko sa Pasig ang may ganyan. Pati din pala dito sa Office of the Vice President. Bakit may bolt dyan? Hindi naman yan bangko, tapos 10 pirasong bolt pa. 13 unit of camera. Anong camera ito? 700,000. Ito, 2 units of gigabyte switch. Ano to? Gigabyte switch ba to? Tawag dito? 352,000. 1 unit of generator, 339,000.
2 unit of Telefrontier, 112,000. Naku, mabibili lang sa Temo yan. 1 unit of customized Podium, 72,000. Grabe naman to. 1 unit of 1 unit of Canopy. Ayan, 63,000. Po, tragis na yan. In total of 39,254,026 and 22 centavos in the year of 2023. In the year of 2024, 36 million. In the year of 2023, 39 million. Bakit may bolt sa office? Ano yan, money changer? Yan nga ang tanong. 10 unit ng bolt. Ala, Diyos ko, mga kababayan. Ako, ayan na nga. Sinabi ko sa inyo, mga kababayan, grabe talaga ang panlilinlang. Grabe, mga kababayan. Hindi na to maganda. Grabe na ang katarantaduhan. Niloloko na tayo, mga guys. Yeah? Mga kababayans. Niloloko na tayo. Grabe. Walang haba sa pagkukulimbat ng pera ng taong bayan, 'di ba? Bolt para sa mali-malit na pera. Dabas Buskent, ma-impeach na 'yan. Sara, saan kaya yung bolt ni Saramao? Baka ninakaw niya doon. Mga kababayan, eto sa mga nagtatanong, totoo ba yan, Kent, na mayroong 10 unit bolts? Meron talaga, yan 10 unit bolts. Ayan 10 unit bolts na nagkakahalaga ng 726,000. 10 unit ng bolt. Naku po, mga kababayan, like po kayo. No? Share, subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Nako, Sara Duterte, OBP overpriced equipment. Nako, nilabas na ng COA. Ala, overpriced na gamit ng OBP ni Sara Duterte, nilabas ng COA. Diyos ko po. Ang dami ng mapaglinlang, depende na lang yan sa pakinabang. Mga politiko, mga sinungaling kayo, ano to? Nilabas na ng COA. Ang dami nang nag-overprice sa equipment ni Inday Sara. Hala, Diyos ko, mga kababayan. Diyos ko po, pinagmukha na tayong honghang. Ang dami ng mapaglinlang, depende na lang yan sa pakinabang. Nako, mga kababayan. Sabi ng mga DDS, okay na daw. Yan, hala ka. Grabe, diba? Star Barrett at kay Samson Lamarca. Ayan, ilagay niya yung mga planet, yung mga plane tickets niya. Akala ko planet. Ayan, Kokoy, and kay Ma'am Maribel Espina, and kay Ma'am Clarita R. Kanina ka pa, idol, ganda ng kanta. Diba? Diyos ko, mga kababayan, nakita nyo po yung mga kababalaghan ni Lustay na naman. Hala, biruin mo yan. Bakit ka merong 10 unit or 10 pirasong bolt? Hindi naman yan pawn shop. At higit sa lahat, hindi yan bangko. Bakit may 10 pirasong bolt dyan? Pero mga kababayan, dito talaga ako nagtaka. Air purifier, 179,000. Diyos ko po, magkano lang naman yan sa Divisoria yung air purifier? Mga kababayan, 80 pesos nga lang yan. Bakit ganon? Ang dami ng mapaglinlang, depende na lang yan sa pakinabang. Hoy mga politiko, nilinlang nyo na naman. Ano to? Nilabas na ng COA. Ang dami ng mapaglinlang, depende na lang yan sa pakinabang. Nako, Inday, Diyos ko. Anong ginagawa mo? Diyos ko po, nilabas ng overpriced equipment. Sinong hindi magsabing overpriced niyan? Sa laptop pa lang, 3 million na. Diyos ko. Mga kababayan, anong klaseng laptop yan? Tag 200,000 isa. Ako mga kababayan, speaking, meron akong MacBook, meron akong iPad, meron akong tawag dito laptop na pang heavy, yung ginagamit sa DJ. Andun, di ko gamit, nasa kabilang sa gaming room. Actually, may gaming room ako, hindi ko lang ginamit. Dito ako sa kwarto mismo.
No, ayaw ko dun sa gaming room kasi may naglalaro din doon. O maingay kasi kapag nag-live ako, maririnig mo yung ganyan, galaro. Meron akong gaming room doon sa kabila. Kaya sa totoo lang mga kababayan, no, ako mismo makapagsabi, sa mga vlogger dyan, pakisabi, saan kayo nakakita ng laptop na tag 200,000 at bakit ka bibili ng laptop na tag 200,000? Anong klase ba yung trabaho niyo dyan? Hindi naman kayo nagsisave ng memory. Magkano? Diyos ko, kahit MacBook Air nga lang ang bilhin mo eh. Magkano MacBook Air? Sabihin natin 80 mil ang isa. Pero hindi ka panipaniwala yung 200,000 laptop, putragis na yan. Hindi ka naman DJ, wala naman kayong Diba? Bakit? Meron ba kayong catering business? Meron ba kayong hinahawakan ng mga dibu event? Meron ba kayong mga kasal, binyag, na event? Kaya gagamit ka ng ganyan kamamahal na laptop po. Tragis na yan mga kababayan. Air purifier sa 29,000 lang. Dami na mapaglin lang. Depende na lang yan sa pakinabang. Diba? Apple siguro brand. Kahit Apple nga, hindi naman aabot 200,000 ng Apple. iMac, maniwala ako. Tsaka MacBook Pro, 100,000 to 180. Anong klase? Meron na mga Apple na kalagay. Oo. Hindi ako maniwala mga kababayan. Grabe talaga. Overkilling the tax yan. Diba? Ma'am Sir Joseph Banog. Diba? Bangog ba? Ganon talaga Kent. Diyan padaanin ang pagnanakaw. Hindi naman ako nagtaka. Kasi nga ang AFP nga na ginawaan sila ng resibo na binigyan daw sila ng 15 million samantalang wala namang natanggap. Di ba? Nako, di talaga sanay si Lustay, di magnakaw. Baka mga ghost din yung mga yan. Nako, Diyos ko. Baka graphic designer si OPP. Di ba? Siguro, ang mga staff niya, mga graphic designer. Hindi naman ako nagtaka mga kababayan kung bumili sila ng napakamahal na mga laptop. Saan mo gagamitin yun? Sa paggawa ng trolls? Kasi bibili ka lang naman ganyan kamamahal na laptop kung meron kang gagawin. Mag-i-edit ka ng video o di kaya gagawa ka ng video. Kailangan kasi bibili ka ng mga mamahaling laptop, no? Kasi gusto mo ng good quality ang iyong mga videos na ilalabas. Nakikita nyo naman kada may mga ilalabas na video si Sarah sa OBP, ang lalabo ng camera. Di ba kanina lang naglabas siya ng video, nakita mo parang Samsung lang ata yun parang Samsung nga lang yata yun na cellphone ang gamit. Hindi naman ata yun magandang camera, pero dito may camera dito, ang mahal ng halaga. Ilang camera unit ang binili nila dito? Ito, 13 units of camera, 714,000. Pero bakit ang mga inilalabas ng OBP na video habang nanawagan siya sa taong bayan, katulad nung November 30, ba't ang labo ng camera? 'Di ba? Tanong ko lang mga kababayan, bakit ang labo ng kamera nung maglabas si Sarah ng mga panawagan niya sa taong bayan? Diyos ko, kung tutusin, mas malinaw pa nga yung live natin Live ko, iPhone lang gamit ko dito, iPhone 17 Air na cellphone. Ang linaw nga bakit yung kay Sarah ang labo? Diba, anong kamera kaya to na umaabot ng 714,000 tapos 13 units? Kasi alam ko kapag mga Canon camera, mga kababayan, ay, correct me if I'm wrong, nasa mga 50,000. Sabihin natin 50 times 13, aabot ng 700,000. Hindi naman siguro, kung kasali natin memory, nasa mga 60. Tsaka kung ganyan ka mahal na camera, edi sana ang linaw ng mga mga shots. Ang linaw sana ng mga panawagan niya at yung mga inaabot niya sa taong bayan. Kita nyo naman yung isa niyang video, di ba? Na binira niya, ang sabi niya, kailangan lagi nating pag-anuhan yung katulad nito. Ito, mga kababayan. Katulad nito, yung panawagan niya na, binutata siya ni Jose Claire Castro, di ba? Nakatikim sila. Mga kababayan, ito, tignan nyo. Paniwala kayo na ang camera, ito, pakinggan ninyo yung panawagan niya. Ayan, ang labo ng camera niya dyan mga iilang mataas na opisyal. Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman
ng mga iilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Di ba mga kababayan, nagsalita siyang ganon, tapos nakakurtina lang siya ng green, ang pangit ng background, tapos dito di ba meron siyang binili? Di ba meron silang binili na teleprompter? Yung binabasa mo kapag habang nagsasalita ka? 53K plus ang isa. Ako, wala akong problema sa binili niyang camera. Ang problema ko doon, ba't ang lalabo ng mga inilalabas niyang video? Meron naman siyang ang mamahal na camera. Take note, ang Canon. Ang Canon, nasa mga 50,000 plus yan kasama memory. Pero bakit ang pangit ng video niyang nilabas ngayon?